Magandang araw mga tol, direktang video na lang po tayo para mabilis ang edit. Ayon nga po kay David Benavides, sinabing tatanggapin niya ang $5 million para labanan si Canelo Alvarez. Yung ibang boksingero daw mga tol, pera lang ang hinahabol kay Canelo, kaya gustong gusto nilang labanan. Pero para kay David Benavides, baliwala sa kanya ang pera. Dahil kung tatalunin daw niya itong si Canelo Alvarez, doon pa lang siya kikita ng malaki. Target ni Benavides na agawin ang 4 na belt ni Canelo. Kapag tinalo niya si Canelo, susunod na ang pera sa kanya. Sa ngayon, handa raw tanggapin ni Benavides ang $5 million. Pero ang problema, umalis naman si Canelo sa PBC promotion. Nakapila na raw sana ang laban nila mga tol at inaasikaso na ito ng PBC. Pero bakit daw umalis si Canelo sa PBC? Isa lang daw ang ibig sabihin niyan, talagang plain and simple, ayaw ni Canelo lumaban kay Benavides. Kung matatandaan yung laban ni Canelo versus Caleb Plant, may siguradong bayad si Caleb Plant na $10 million. Yung laban naman ni Canelo kontra Billy Joe Saunders, may siguradong bayad si Billy Joe na $8 million. Kahit daw si Benavides ang pinakamaliit ang bayad, nakanda pa rin siyang lumaban at kumasa kay Canelo. Sa ngayon, hindi na raw mag-aantay si Benavides kay Canelo. Lalaban na lang muna si Benavides sa light heavyweight sa division ni Dimitri Bivol at Artur Beterbiev. Nakanda naman bumalik sa super middleweight si Benavides kung kakasana itong si Canelo. So hindi natin alam mga tol ang tunay na dahilan ni Canelo kung bakit nga ba ayaw niya kay Benavides. Ayaw niya kay Eddie Reynoso kahit hindi raw nilalabanan si Benavides. Walang magbabago sa karir ni Canelo. Planchado na ang legacy ni Canelo at pwede na ito magretiro anytime. Pero sa mata ng mga fans mga tol hindi pa rin maganda kung hindi niya palagan si Benavides. Okay naman, punta naman tayo sa face-off ni Ryan Garcia. Ito na yung pangalawang face-off. So dito kakaiba si Ryan Garcia mga tol, no? Parang nakashot pa ng alak Yung face-to-face nila ni Devin Haney, hindi nagsalita si Ryan Garcia. So tumalikod na lang si Ryan Garcia at hindi na nagsalita. Pero sinabi ni Ryan Garcia sa press con na hindi siya gumagamit ng cocaine, pero naninigarilyo daw siya at gumagamit ng weed. Dito naman sinabi ni Devin Haney na yan ba ang sinasabi mo sa publiko, sa mga younger generation. Pero sabi naman ni Ryan Garcia, nagpapakatotoo siya sa sarili at inaaming umiinom, naninigarilyo at gumagamit ng weed. So nagsimula na nga po ang puspusang training ni Ryan Garcia at Devin Haney. So abangan po natin yan sa April 20. Kung magbibigay ako ng sariling opinion dyan mga tol, delikado talaga si Ryan. Kung hindi niya ma-knockout o masaktan itong si Devin Haney, siguradong kukunin ni Devin Haney sa decision. Alam naman po natin kung paano lumaban si Devin Haney. Magaling si Haney sa distance na laban, bumabato ng maraming jab. Samantala itong si Ryan Garcia may pagka-careless minsan. Matatandaan po natin, bumagsak na si Ryan Garcia laban kay Luke Campbell. Hindi rin power puncher si Luke Campbell pero tinumba si Ryan Garcia. So pagdating kay Devin Haney, kahit sinasabing wala itong power, kapag tumama ng malakas si Devin Haney at saktong-sakto, malakas pa rin yun mga tol. Kaya pwede rin masaktan dito si Ryan Garcia. Pero ang tayong pag-asa talaga ni Ryan dito, knockout. O kaya kailangan niya i-knockdown si Devin Haney. So pwedeng Ryan Garcia by knockout, Devin Haney by decision. Okay mga tol, ingat tayo lagi. Maraming salamat po.